Hello everyone! Puto Bongbong Classic na gawa sa malagkit na bigas, black and white glutinous rice at kung wala kayong bamboo steamer, ganito po ang inyong gawin. Kaya naman, naglagay na ako ng 2 cups na black glutinous rice dito sa ating mixing bowl at sasamahan ko rin ito ng 2 cups din na white glutinous rice para naman hindi masyadong maitim itong ating gagawing puto bongbong. Kapag puro po kasi na black, medyo maitim talaga siya. At ngayon ay ating hugasan ng 2 hanggang 3 beses. Pagkatapos hugasan ay babaray natin sa tubig ng at least 24 hours. Ang dami po ng tubig ay lampas siya doon sa dami ng ating bigas. Takpan lamang po natin para safe. At pagkatapos naman ng 24 hours, dahil wala na nga po tayo yung mga gilingan na stone or yung mga pangkaraniwan na gilingan ng ating malagkit, pwede tayong gumamit ng blender. Pero kung meron po naman kayong mga gilingan, siyempre natural, iyon ang inyong gamitin. At kung napansin nyo po, medyo naging purple na itong ating malagkit na rice. Ganyan po kasi siya kapag nababad na siya ng magkasabay. At ngayon naman, umpisahan na natin yung pagigiling. Naglagay po ako ng konting tubig para hindi naman po siya igang-iga at saka hindi po siya talaga masyadong iikot sa blender natin kapag walang kasamang liquid. And then ito po ay bago ko giniling, hinugasan ko muna ulit ng mga 2 hanggang 3 beses ulit. At ito na po siya, ituloy-tuloy lamang natin hanggang sa matapos. Pagkatapos naman pong i-blender, ay isalin na natin sa isang mixing bowl at syempre check nyo na rin po kung ang pagkagiling ba natin dito ay pinong-pino. Kung hindi pa po pinong-pino, pakiulit po natin ang pagbe-blender, ilagay nyo lamang sa puree kung meron pong puree ang inyong blender. At ayan, ngayon naman, meron po ako ditong cheesecloth o kaya katsa. Ito po ay ating sasalain dito para ma-dry at mawala yung mga extra na liquid. So kung mabiblender nyo po na hindi masyadong maraming tubig ay mas maganda. Pero kasi nga, depende po sa blender, minsan kapag konti lang yung liquid, hindi siya masyadong umiikot. So ang ginawa ko po, nilagay ko na lamang sa katsa at atin po itong pipiga-pigain. Make sure lamang po na yung katsa na ating gagamitin ay malinis at syempre dapat na-sanitize. At ngayon naman, ayan, ganito po yung ginagawa ko. Piniga-piga ko po to hanggang sa maging dry na. At nang makuha po natin yung tamang consistency na pwede na po siyang gadgarin. Or yadyarin or kudkurin. So kung ano man pong tawag sa inyo, bahala na kayo doon. Basta ako gadgarin, ganon. Yun. Kung medyo manipis naman po yung cheesecloth na inyong gagamitin, alalay lamang po sa pagpiga at nang ito ay hindi masira. Ngayon naman ay ipiprepare natin yung mga dahon ng saging na ating gagamitin. Nilinisan ko na po ito at dito po sa lugar namin nabibili ito ng frozen dahil wala po kaming mga puno ng saging dito. So ayan, pagkatapos naman nating tanggalin yung 2 dulo ay kukuha tayo ng isang bagay na pwede nating gamitin as in size ng puto bongbong na inyong gusto. So ito po yung aking ginamit, ballpen na lang kasi wala akong makuhang iba pero sinanitize ko naman po ito bago ko ginamit dito sa may pagkain. At ngayon naman, balik kalahati lamang ng dahon, tipid-tipid, masyado pong mahal ang dahon dito, kaya ganyang kalaki lang ang aking ginawa at ngayon ay dikit natin gamit ang scotch tape at ito na po siya, gagawa na tayo ng bongbong. O ayan, yung ating tube, yan, pinakadahon tube. So ayan, kapag ganito na, para naman mas maganda yung dulo niya, gupitan po natin kasi minsan meron siya yung parang sinulid, yung maliliit na hilat siya ng dahon. Kailangan natin tanggalin yan kasi baka minsan mapagkamalang buhok, syempre dapat malinis po, lalong-lalo na kapag ito ay pambenta, doble ingat tayo dyan. So, ayan, at tuloy-tuloy lamang po natin hanggang sa matapos natin itong mga tube na ating ginawa, hanggang sa matapos putulan. At ngayon naman, ang isusunod natin dito ay yung paglalagay naman ng margarine. Pwede rin kayong gumamit ng butter, depende po kung ano ang mas komportable kayong gamitin. So, ayan, gumamit lamang po ako ng chopsticks para maisuot ko dito ng maayos at malagyan ng maayos ng margarine itong ating dahon tube or yung ating bongbong na gagamitin dito sa ating puto bongbong. Yung ating bongbong ngayon ay gawa na lang siya sa dahon ng saging. So, ayan, tuloy-tuloy lamang po.
Ayan, at pagkatapos nga po ay balikan na natin itong ating giniling na bigas. Medyo piniga-piga ko pa po ulit ng konti kasi na-stay siya habang naggagawa tayo nitong ating dahon, habang ginagawa nating mga tube. So, ayan, meron pa rin pong konti-konti na tubig na natitira. Mas maganda po na ito ay atin pa rin pigain ulit bago natin tanggalin sa katsa or bago natin umpisahan na ito ay kudkurin or gadgarin. At para nga po pala sa kaalaman ng ating mga mahal na manonood dito sa Yudelmo's Kitchen, marami na po tayong mga recipe ng puto bumbong dito sa ating mga videos. Pero ako po ay nagbabase sa mga comment nyo para kung meron kayong mga suggestion or may mga sinasabi na kailangan ganito or ganon ang puto bumbong, ito po ay aking itinatry para sa inyong kaalaman. Para naman po tayo ay magkaroon ng mas maraming ideas kung paano ba natin gagawin yung isang kakanin or yung isang bagay na gusto nating matuklasan. So ayan, dahil nga po kalimitan ng ginawa ko dun sa mga nakaraang recipe ay ready na flour na po yung ginamit ko, rice flour or glutinous rice flour. So ngayon naman ay nagsimula ako from the scratch. So yan ang inilalagay ko po dito ay ube paste. Pwede po kayong gumamit dito ng halaya. Again, meron po tayong mga iba't ibang mapapagpilian ng recipe ng puto bumbong dito sa Yudelmo's Kitchen. Kaya kung kayo po ay nagbebenta, lalong-lalo na ngayong darating ang Kapaskuhan ng Simbang Gabi, may iba't iba po kayong recipe na pwedeng pagpilian. So yan, iminamasa ko po dito or minimix ko yung ating ube paste. Ayan, at tuloy-tuloy lamang po natin hanggang sa mag-incorporate na lahat itong ingredients natin para yung flavor ay pantay. At ngayon naman po, ang isusunod nating proseso ay yung pagkukudkod. So, binilog-bilog ko muna po siya para mas madali siyang kudkurin. At pwede pong gumamit tayo ng kudkuran na kahit yung pang cheese lamang po ay okay lang dahil ito naman po ay malambot. Ayan, at ituloy-tuloy lamang po natin hanggang sa ito ay matapos or makudkod na po nating lahat itong ating glutinous rice dough. O rice dough na siya kasi buo-buo na, para na siyang dough, ganon. Kaya glutinous rice dough or yung ating giniling na bigas. So ayan, tuloy-tuloy lamang po natin. Ayan po, kung napapansin nyo yung kulay natin ay medyo madark dahil nga po ito ay doon sa ginamit natin na glutinous rice. So ayan, at pagkatapos naman ay atin pong lagyan muna ng parchment paper yung steamer. Pwede po kayong gumamit ng dahon ng saging. Ubus na po kasi yung dahon ng saging ko kaya parchment paper na lamang. Tapos kung dahon ng saging naman po ang inyong gagamitin, ito po ay kailangan yung lagyan ng margarine para po hindi dumikit. Kung parchment paper naman ay okay lang na wala. At ngayon naman, ito nga po, kung napapansin nyo, inilalagay ko na dito sa ating tube yung giniling na glutinous rice. Ginamitan ko na po ng kamay kaya nag-gloves na lang po ako. Pwede rin naman kayong gumamit ng kutsara kaya lang medyo mabagal po. Kaya ito na lang yung way na aking ginawa, lalong-lalo po kung pambenta. So, kailangan dun tayo sa mabilisang paraan pero make sure po na ito ay malinis nating gagawin. Habang nagagawa naman po ako or nagseset nitong ating puto bumbong ay may pinakulo na ako ditong tubig. At kapag kumukulo na ay pwede na nating isalang itong ating puto bumbong. So ganyan lamang po para ding nasa bumbong. So ayan, para-paraan. At atin lamang po itong lulutuin or i-steam natin ng 10 minutes or hanggang sa maluto. Ang apoy po ay high heat ang aking ginamit. At pagkaraan naman ng 10 minutes natumba na po siya lahat. Ganon. Tapos atin na po siyang tingnan. O eto, sana naman ay maganda yung resulta at maganda yung itsura nitong ating puto bumbong na ginawa lamang sa dahon ng saging. So, ayan, tingnan po natin at hindi ko po mabilisan yung pagtatanggal dahil medyo mainit. Ayan, at ayan, perfect nga po na puto bumbong. At ngayon naman ay gumamit tayo ng nyog. Mas maganda po na medyo mas mura or yung medyo may yellow pa, maputi pa ang balat ng nyog na inyong gagamitin dahil kapag ganito magulang na, wala lamang po talaga kaming choice dito. Kaya yun yung aking ginamit. At bago po natin ilagay isa-isa sa dahon ng saging yung ating puto bumbong, nilagyan ko muna po ito ng margarine para ito ay hindi dumikit. At saka naman natin ilagay na or ihalera na dito yung ating puto bumbong at lagyan na natin ng toppings. So ayan, malapit na naman ang Pasko kaya ito na naman ang isang idea na pwede nating isama sa ating kumikitang pangkabuhayan.
At mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe na pwede nating pagkakitaan. Ang mga recipe na may mga murang ingredients lamang. Kaya naman, ngayon po ay naglalagay na ako ng margarine dito sa ibabaw ng ating puto bongbong. Ito po ay isa sa kanyang pinaka-toppings. And again, pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ang inyong gusto. Mas masarap yung tatak Pilipino talaga. So, ayan, at atin lamang pong lagyan itong ibabaw na medyo punuin po natin ng konti dahil mas maraming margarine, mas masarap. Or depende po sa inyong kagustuhan. At pwede rin po kayong gumamit ng mga plant-based na margarine. Depende po kung kayo ay medyo may issue sa health. So gamit po tayo ng mas masustansya para mas ma-enjoy po natin yung ating mga kakanin na gagawin, lalong-lalo na po ngayong darating ang kakanin season. At ngayon naman ay isunod na po natin na ilagay sa ibabaw yung kinayod na niyog. Depende po kung gaano karami ang inyong ilalagay. Depende kung gaano kayo kahilig sa niyog. At ngayon naman ay sunod na po nating ilagay yung muscovado sugar. Ang dami po nating ilalagay ay depende sa tamis na inyong gusto. At pwede rin po kayong maglagay dito or magdagdag ng condensed milk. At dahil nga po ngayon ay classic lamang itong ating recipe, kaya ang pangpatamis na aking ginamit ay muscovado sugar lamang. At syempre, mas masarap din na ito ay mayroong cheese. So, mas maraming cheese, mas masarap at mas malasa. And then, ang cheese po na aking ginamit dito ay yung Filipino na cheese para lalong feel na feel ang kapaskuhan at feel na feel ang lasa ng puto bongbong. Kaya naman, ito na naman ang isang simpleng recipe mula sa Udelmo's Kitchen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!